Hindi nga po mga idol naging matagumpay ang unang taon ni Kevin Durant sa Houston Rockets matapos silang maagang malaglag sa first round ng Western Conference sa kamay ng Los Angeles Lakers. Dahil nga sa nangyaring ito, questionable na rin ang future niya sa team. Napatunayan na mas maganda ang performance ng Rockets sa tuwing hindi siya naglalaro sa lineup. At para naman sa parte ni Kevin Durant, mukhang hindi na nga daw kaya pa ni Alperen Sengun at Amen Thompson na tulungan siya na mag-compete sa titulo. Kaya may ilang mga analyst ang nagsabi mukhang hindi na nga daw nagkakasundo ngayon ang team ng Rockets at ang kampo ni Kevin Durant na maaaring maging dahilan para tuluyan siyang lumipat ng ibang kupunan. Naniniwala rin naman ng ilang mga insider na kahit man isang taon pa lamang ang pananatili ni KD sa Rockets, napaglaruan na rin naman nga daw nito ang last game niya sa kanilang team. As of now, hindi nga maganda ang sitwasyon ng Houston Rockets dahil kay Kevin Durant sa napakamahal na tong binibigay sa kanyang kontrata at bigla na lang nawawala sa playoffs. Samantala, bagamat natalo ang Lakers sa Game 1 kahapon laban sa OKC Thunder, syempre hindi pa rin naman huli ang lahat para makabawi. Down lang naman sila ng isang laro at pwede pa itong maitabla kung sakaling maipanalo ang Game 2. Marami rin naman silang magandang bagay na nagawa sa unang game katulad ng pag-contain kay Shai Gilgeous-Alexander na makapagtala ng 18 points. Ito na nga ang pinakamababa niyang nagawang punto simula taong 2024. Kaya wala nga talagang dapat ipag-alala ang kalagayan ng Lakers lalo pat marami pa rin naman silang bagong game plan na pwede nilang gamitin sa Game 2. At isa sa mga bagong estratehiya ang posibilidad na paggamit sa kanilang batang shooter na si Dalton Knecht upang magkaroon sila ng dagdag opensa sa 3-point shot. Opensa nga talaga ang pinaka naging problema ng team last game kaya kailangan nila itong ayusin nang hindi nasisira ang kanilang depensa. Ipapalit rin naman ng Lakers si Dalton Knecht sa maiiwang pwesto ni Jared Vanderbilt sa rotation matapos itong magtamo ng injury. Kahit man hindi nagkaroon si Vanderbilt ng season-ending injury, malaki ang posibilidad na hindi na siya paglaruin pa sa mga susunod na game kontra sa OKC Thunder. Sa kabilang banda, nagawa nga sana ng Philadelphia 76ers na masabayan ng New York Knicks sa umpisa ng kanilang Game 2 kahit man hindi dito naglaro si Joel Embiid sa pagtatamo ng ankle injury. In fact, sila pa ang lumamang simula ng kanilang laro. Ang problema, hindi rin naman sila o hindi nila nasustain ang kalamangang ito sa opensa matapos biglang lumamya ang shooting pagdating sa last quarter kung saan 12 points lamang ang nagawa nila. Hindi pumasok dito ang mga ginagawang tira ng 76ers na sinamantala ng New York Knicks para makuha ang panalo 108-102. Nasayang dito ang nagawang 26 points ni Tyrese Maxey dahil sa maging ito nag-struggle rin. Dahil sa nangyaring yan, baon sila sa 0-2 bago bumalik sa kanilang team sa Philadelphia. Pero kahit man dihado ang 76ers, maaari pa rin naman silang makabawi pagdating sa Game 3 at Game 4 na gaganapin rin naman sa kanilang bahay.